aton ang karon ang aton nga kahimtang base sa aton nga freedom. Kay mo ni problema sa kasagaran sa mga kasimbahanan. Human sa salvation, wala na. Mao na nga ang simbahan karon ka struggle sila sa ilang kagalingon kay after salvation daw wala na sila direction ba kung ano ilang matudlo, kung ano ang ilang angay nga nga pagatun-an. Mo na kasagaran sa kasimbahanan permi lang salvation. Pero dili dapat unta human sa salvation maong ginatawag nga spiritual growth. So ang spiritual growth amo na da ang basyan nga siyempre growth nga magtubo mag-mature sa Christian life. Sige sa atong pasugod mag-pray ta, check sa atong kagalingon if needed, if necessary, then pasalamat sa Ginoo. As in everything give thanks unto the Lord. Pag umana igatingog ko pagampo. Sige, let's pray. Simubulaan nga may, salamat kayo sa mga higangin natin ni mo sa amon sa pagton sa mga pulong nga makatag sa among Ginoo sang assurance, makatag sang kasiguraduhan kaglabaw Ginoo sa to be like Christ nga pagtuon sa mga pulong sa pagtuon sina tapos paaplika sa kinabuhi in every life situation. Nanigampo kami sa teaching ministry kag confirmation of the Holy Spirit sa pagkapadayon sa pagtuon sa mga pulong as our divine teacher. Pagbisan ming Ginoo giving us spiritual IQ kag spiritual understanding sa mga pangintindi sa imong mga kamatuoran. Gani sa imong ginapasalamatan tanan, salamat sa presensya mo tag-isa sa pagplayan sa pagtuon para sa among kayuhan nga asa nga magapangsyon kami yielded to God the Holy Spirit. Pagkahuman niya na magapangsyon kami in divine dynasty. Bisan man ginatawag nga agatos, divine good kapag sa among kinabuhi base sa imong mga pagtulunan. Gani sa imong ginadawat na pasalamatan, pinagis ka ng Jesus Christ sa gyapon sa imong pamagi, sa imong grasya. Sa ngalan Jesus Christ. Amen. Okay. So, morning remember nga ato nga pagtulunan ang mga ginatawag nga freedom, no? Bulisyon. Para sa nagyapon sila. Sa isa kabutang nga wala gin himo sa Dios nga robot ang tao. So sa aton pa ang tanan na base sa aton nga pagpili, sa aton nga choice. Halin sa kay Adan, no, nga even do nga si Adan gin-create siya nga perfect. Tapos siyempre gin-create siya halin sa lupa, soil, ground, dust. Kag si Eva ang babae gin-create siya sa Dios pinagi sa gusok ni Abraham sa iyang ribs. So di siya nag-agi sa lupa. Pag kita gintuga kita pinagi sa procreation o kung sa pag-anak sa atoa. Muna nga ito ang andagan sa itabo sa creation. Sa aton pa si Adan lang ang gintuga sa Diyos madra sa lupa. So sa aton naman nga bahin nga ano ang plano sa Diyos sa atong kinabuhi after salvation. Remember nga ang basyan sini nga wala niya gihimo ang tao nga robot. So makita naton sa Romans chapter 8 verse 29. Romans chapter 8 verse 29. For those whom he foreknew, he also predestined to become conformed to the image of his Son, so that he would be the firstborn among many brethren. So ang word rin nga for whom he foreknew, ang word nga foreknew din nga nabase ni siya sa all-knowing sa Diyos. Kabalo na siya kung sino ang masave. So kung tanaw nato ang dagan sang history halin sa kay Adan ang to the last man, kabalo na siya kung sino ang masave sa kasaysayan sang tao. So panahon sa Gentiles, Israel, tapos ang mga Christians, intercalated age, siyempre human sila pag nakompleto ang spiritual body of Christ ang mong rapture. So ang tribulation among sikang kami ni Jesus Christ after 7 years nga tribulation, tapos millennium. Kabalo na siya kung sino ang masave sa future. So he foreknew sa tuwa pa kaya basihan sini nga wala gihimo sa Dios ang tao nga robot. So nagabase jud ang atong kahimtang sang aton nga desisyon, sa atong nga freedom, sa atong nga
sa aton nga bulisyon. Oh. So, time pa. Ay, dali na nga kay. Okay, so, padayon ta. So, ang Diyos kay balo, subong siyang foreknowledge, all-knowing, nga isa sa iyang kinaiya, kung sino ang ma-save. He also predestined. Kay kaning pulo mga predestined, gikuha na nga daan ba kanang ang iyang predestination. Wala ni siya nagabase sa nga gusto sa Dios nga ini nga tao mapaimpierno o kani nga tao mapalangit. No, dili mao nang predestination sa tao nga gipredestin sa Dios. So ang subong nga ginabasyan naton nga wala niya gihimo ang tao nga robot, so sa aton pa nagabase ang decision, ang future sa tao nagabase siya ang decision, no, kung ano ang iyang decision. Nga subong nga ang salvation is by faith alone in Christ alone. So he predestined, pero dili sa tumo nga ang tao mapaimpierno o kon mapalangit, kundi sa tumo nga he predestined conform to the image of his Son. So ang predestination diri mao ang maturity sang usa ka believer nga to conform to the image of his Son, that he would be the firstborn among many brethren. Meaning to say nga once nga nakilala mo si Jesus Christ, siya gyud ang mahimong nga priority sa kinabuhi sa imong ginatawag nga Christian life. Pag nakilala mo gyud siya sa mga pagtulunan kung ano si Jesus Christ, kasubong kung ano ang plano sa Dios sa kinabuhi sa isa ka Christian, ginatawag Christian way of life after salvation. So walay ikarason ang tao in the last days. Halimbawa sa Great White Throne Judgment nga kung hindi sa luwas, wala sa ikarason. Tungod kay gitagaan sa Dios og freedom ang matag isa. So muna nga wala ikarason nga asa nga ang salvation gin-offer na sa Dios pinagi kang Jesus Christ nga pagbayad sa aton mga sala. No? Kag siyempre siya nga persona nga he is God. So si Jesus Christ mao ang center of history sa human history nga asa ang salvation gi-offer sa Dios sa katawhan. Mabitaw nga ano katong kwan sa ni kanang Holy Week, no, nga sa ila nga pamagi nga mao na isa lang ka point din na nga si Jesus Christ nagbayad sa aton mga sala dira sa ibabaw sa cross katong 30 AD pagkahuman namatay siya sa unod, nabanaw sa katulong adlaw ni kayb sa langit kag yara sa tong kamot sa Dios nga amay. Kag diri makita po naton sa Romans chapter 12 verse 2. Romans chapter 12 verse 2. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. So sa after salvation, dapat may ara sa ginatawag nga renewing of the mind. Kay nga naman, kay prior sa salvation, ang aton nga mind of what we are believing, kargado na siya sang worldly nga mga pagtulunan. So dapat ma-renew jud siya. Sa renewing nga asa nga mahibaw-an nato, ma-prove nato what the will of God is. Kay wala joy empty yun ang atong ang aton nga huna-huna utak naton o kon spiritual heart, no, nga unsa man ato nga ginahuna-huna nga empty yun ni siya, wala yun ni siya ipagtulunan kung unsang ginatawag nga spiritual growth of proving what the will of God is, that which is good. Ang good rabadri agatos kani siya is divine good. So dili makaproduce ang Christian after salvation nga anak na siya sa Dios of knowing what the will of God is, kag which is good and acceptable and perfect.
Remember nga, dili sa trial and error ni ang Christian life. So, naadyo kay tumong sa imong kinabuhi. No? Destiny by purpose. Nga isa po din nga gibutang nako sa Philippians chapter 2 verse 5. Let this mind be in you which was also in Christ Jesus. Mao na nga we have the mind of Christ. So, mo ning encouragement ni Paul nga kung unsang naa sa una-una ni Jesus Christ, let this be in you, in us after salvation. After salvation. Kay human sa salvation by believing the Lord Jesus Christ of who He is, empty po datong una-una, wala jud tay direksyon sa atong kinabuhi. Bahin sa ginatawag nga spiritual life, wala. So amo na dapat may pagtulunan para nga asa nga maunang ato ang Christian way of life. So mao nang atong attitude. Let this mind be in you which was also in Christ Jesus. Makita sa Philippians chapter 2 verse 5. So kani mga bersikulo nagabase ni siya sa ginatawag nato nga ato ang kondisyon sa ato ang spiritual life. Halimbawa ning Romans chapter 6 verse 13. Romans chapter 6 verse 13. Yeah, neither yield ye your members as instrument of unrighteousness. So dili ka mag-yield o kung magtugyan sa imong kagalingon as an instrument of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God of those that are alive from the dead, and your members as instrument of righteousness. So dapat dito jud kita sa God the Holy Spirit, yield yourselves unto God and those that are alive from the dead. Kaning dead there is spiritually dead ni, alive from the dead. So mga buhi spiritually from the dead as your members as instrument of righteousness unto God. Unless nga dili ka magtugyan sa imong kagalingon unto yield to God the Holy Spirit, naa ang isa ka believer din na sa old sin nature. Kaya dako kayong diferensya sa Christian way of life, how we live, no? Mga attitude, batasan din na kay dapat na base sa Bible doctrine. In other words nga, kung walay Bible doctrine, wala kay yielding sa God the Holy Spirit. Kaya wala man kay know-how. Halimbawa, sa feeling of God the Holy Spirit, sa command ni Paul dira nga, be filled by means of God the Holy Spirit. So, kung walay knowledge, walay know-how, walay understanding, di jud kay balo. Mao na nga ang gawas na lang sa mga kasimbahan, mga church goer na lang. Tapos, bantay sa batasan nga dapat may changes sa akong kinabuhi. No, kung wala kay doctrine, kung asa ka mo yield, dili jud ka kaikya sa ginatawag nga old sin nature. Amo na ang command rin ni Pablo sa Ephesians chapter 5 verse 18. And do not get drunk with wine, for that is dissipation, but be filled with the Holy Spirit. Siyempre ang tao paghubog, patuyang Diyos sa iyang pagkahubog nga kung noon sa iyang gusto. Dapat but be filled in reverse ana, dapat magmapuno siya pinagi sa balaan nga espiritu. So, kung wala siya kay balo, di po siya ma-filled with the Holy Spirit or by means of God, the Holy Spirit. Muna kung walay knowing kung paano ang spirituality sa Christian life, walay changes sa tao. Wala. Same lang gihapon. Sa tuwa pa, after salvation, halimbawa, kay maman yun yung salvation sa cross. So, after ni Ana, which is phase 2, sinatawang Christian way of life, ang ways of living niya, hindi sa
Christianity, dili after salvation, no? Kay human sa Christian way of life, that is death. Ako ni kaabot sa rapture, death kay duwa man lang ang pamagi sa Christian, no? Luwas abi sa ginatawag nga kaning unsa ni sin unto death. So ang isa ka pamagi niya na is luwas sa sin unto death, mao ang physical death, pagkahuman mao ang rapture. So mao na atong ginapaabot karon ang rapture, kung makaabot ta niya na, kung kita ba ang rapture generation. Wala ta kay balo. Eh, siyempre wala pa ta kay balo kung kano sa ang ginatawag nga pagkumpleto sa spiritual body of Christ. Pero isa na siya kapag pagtulunan sa atong Christian life. So dapat yara permi sa pagbase sa ginatawag nga Bible doctrine, wherein nga mao na imong maging ginatawag nga maging attitude. Let this mind be in you which was also in Christ Jesus. So walay may metabo nga let this mind be in you kung walay pagtulunan. Manasulti ni Pablo nga we have the mind of Christ. We have the mind of Christ. So kaning Ephesians chapter 2 verse 18, command ni siya ang ginatawag nga feeling by means of the Holy Spirit, o in the sphere of God the Holy Spirit. Command ni siya. So in the sphere, naadyo ka empowered by God the Holy Spirit, filled by God the Holy Spirit. It is a command. Ang feeling. Kay nga no, kay luwas aning sulti ni Paul nga kani siya is in no de sa nga case nga kani siya is a command ni Paul. Now aside ni ani sa sa Ephesians 5:18, ang tanan nga feeling din na is in genitive case, no? Whereas nga kani siya is in dative case, no? Kaning Ephesians 5:18. So it is a command, meaning to say once nga hindi ka magpa-fill by God the Holy Spirit, wala mahimo ang Dios. Samantala nga sa libro ni Luke, the book of Luke ag sa Acts, kato sila dili sila command, kung dili nga at that moment ma-filled sila by God the Holy Spirit. Pero sa Christian way of life kaning Ephesians 5:18, no, iba ni siya kay it is a command, dative case. So kaning atong ginatun-an pod, nabase jud sa ato ang ginatawag nga volitional perfection by choice, sa atong freedom. Mahimo ka nga perfect by choosing nga i-aplikar ang pagtulunan. Dili sa sinless perfection. Dili sinless nga perfection. Kung dili, ginatawag siya nga volitional perfection. In other words, nga mahimo nga tawagon siya nga sinless. Kay damor nga nagatuong ka, mas damor nga gamay nagalisen ang imuhang mga desisyon sa pag-imo sala, mo ginatawag siya nga sinless perfection or volitional perfection. So mo na siyang isa ka garantiya nga bisan pa nga sa atong Christian life may posibilidad nga mapandol, pero by our own choice. Pras ni karon no, Galatians 5:16. But I say, walk in the Spirit. Ang sa New American Standard dere is by the Spirit, and you will not carry out the desire of the flesh. Pero dinhi sa King James is in the Spirit, 5:16. Okay.
So dun sa King James is in the Spirit. Pero din sa New American Standard is by the Spirit. Kay may diferensya ni siya. Kay kung kani siya is by the Spirit, ang Holy Spirit mao nagakontrol sa imo nga pagkinabuhi. Pero kung in the Spirit, meaning to say nga ikaw mismo nga believer ang nagakontrol sa imo ang kinabuhi. So ang pangutana din ni pamangkot diri, which asang tama? So tama ni ang King James. Sabot ipasabot niya nga ikaw nga believer ang naga-decide sa imong mga desisyon. Ikaw mismo. Walay panahon nga mapasanglan nimo ang Dios. So kani siya may tabo nga naa siya sa active voice. May tanong ta dire 5:16. Nga naa siya sa active voice. Galatians 5:16. Walk. Active voice siya. But nga nun sang active voice, ikaw mismo nga believer ang naga-decide. Active. Okay, di siya mapindot. So, active voice yun siya. But nga nun nga, ikaw nga believer mismo ang responsibility sa imong pagpili, sa imong nga pagkinabuhi. Sa tuwa pa, kung nagakinabuhi kita in the Spirit, walay chance nga ang old sin nature, kaning flesh din is the old sin nature ang mag-rule sa imong kinabuhi. And ye shall not fulfill the lust of the flesh. Kay duwa man lang ang naa sa tuwa nga mo ng privilege na kitay Holy Spirit nga seal kita sang Holy Spirit pagkahuman, no, at the moment of salvation. Pagkahuman niya naagyapon ang old sin nature sa atoa. Naagyapon ang old sin nature sa atoa. So, ikaw lang nga believer ang may chance nga asa nga magmapuno yielded to God the Holy Spirit. Pero kani mga unbelievers, ang dili tinuod nga mga Christians, wala na sila chance nga ma-filled by God the Holy Spirit. Wala. Kaya nga naman, kaya ang naa sa ila is the old sin nature lang. Old sin nature lang. So, ikaw lang, kita lang ang mga believers, ang naa chance nga mag-grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. So, kagula na emosyon din na. So, ang labanan, kumbaga pa, ang labanan sa Christianity is a life of thinking. Grow in grace and in the knowledge. So, wala emosyon. Knowledge yun na. So, ang grace din na, grasya lang, asang ang Holy Spirit mag-work sa aton kinabuhi. So, once nga naa ka sa ginatawag yielded to God the Holy Spirit, walay chance ang old sin nature no, sa imuhang kinabuhi. Kay kung naa, kuha na siya kanang ang kinabuhi ara sa ginatawag nga sining. 1 Corinthians chapter 3 verse 12. Now, if any man builds upon the foundation with gold, silver, and precious stones, so ginabase diri sa ginatawag ni kanang building materials. Nga kaning gold, silver, and precious stones, ginabase ni siya sa divine good, asa nga rewardable, o kani siya sa judgment ni siya sa judgment seat of Christ. Remember nga duwa ka judgment gani ang kaning ginatawag nga sa 1 Corinthians chapter 3 verse 12. Judgment ni siya para lang sa mga Christians sa rapture, sa ginatawag nga judgment seat of Christ. Kung ang production nimo is gold, silver, and precious stones, nga kana siya is rewardable, then naa kay ganti nga madawat sa bema seat judgment or sa judgment seat of Christ. Pero kung wood, hay, and stubble, nga kani siya kanang dali kay masunog, which is production sang old sin nature, so wala kay reward.
kay masunog siya. Kay sa verse 13, if every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work, kaning Christians, of what sort it is. Mo na nga kung gold, silver, kag precious stones, kay asa nga kaning gold, silver, kag precious stones, kay nga damor nga gina ano ni, murag gina kalayuhan siya, damor nga ma-purify siya. So ang gawas ang production nimo sa ginatawag nga divine good mo nang pulong nga agatos, the more nga makita ang imuhang ginahimo nga asa nga sa sini nga building materials nga gold, silver, and precious stones, nga the more nga nagaklaro siya nga kana siya is the product of the God, the Holy Spirit. Kay rewardable siya. Kay kung wood kag stubble, masunog siya, so dili siya rewardable. Kay sa 14, if any man's work abide which he had built thereupon, he shall receive a reward. Pero pagdili sa 15, if any man's work shall be born, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as fire. So sa to pa, save lang siya, pero wala siya madawat nga reward. Kanang ang fire, pastor, duluhan nagkaklase ng fire. Wala ni siya kanang ginatawag nga metaphor, figurative speech nga sa gold, silver, and precious stones. Kay kung ma-purify siya, ginaagi man na siya sa abot sa tawag nila nga term na, ginaagi man na siya sa kalayo. Kita mo sa mga goldsmith, kung naay gold, para ma-purify siya, ginakuha na nila, abot sa term ginatawag na so nana sila tawag nga murag kutsara, tapos ginakalayo sa lalom para ang gold makuha tong kuan dito, mga hugaw sa gold. So damor nga naga-purify ang gold kung ipaagi sa kalayo. So kani siya nga comparison sa tuwa pa, kung dili gold, silver, kag precious stones ang imuhang production nga pinagi sa God, the Holy Spirit, application sa pulong sa Dios. So dira makita nga kana siya is kahoy ra jud dagami, kay masunog siya. Sa to pa, sa ilang panahon, bisan pa sa pagkakaron, pero siyempre makato kita sa context, ginasunog yun nila ang gold to purify. So mo ning ginabasyan ni Pablo dinhi sa Corinthians nga sa building materials, kay nga kumbaga pa mahibalan jud ang imong production is gold, silver, and precious stones, kay paagi siya sa kalayo. So, kung galing sa pastor, bali, yung una, yung fire yun dun sa judgment na yun, is dito mahibalaan kung masunog o dili. Pero yung last niya nga, saved by fire, ibig sabihin yun, sa impyerno siya na ginamit niya ako. Yung fire nga isa, yung isa nga fire is yung impyerno. Kasi puro dalawang fire kasi nag-mention dyan sa gold, silver, and precious stones, kag diri sa verse 15. Pwede po nimo mabutang sa ana. Pero saved by fire, saved by infierno, ang ibig sabihin niya doon. Na burn tinuod tong hay katong wood. Pero saved siya doon sa infierno gyapon. Luwas gyapon siya. Pwede nimo mabutang ana do ka fire. Manggod niya dira. Tapos nag-mention ba siya nga may fire din sang judgment by fire. Fire gyapon. Siyempre kay fire pa rin. Kay isa ka clarification din nga bisan pa nga ang iyang production nga buti pa sabot nga wala jud siya reward, pero save gyapon siya. So yet so as by fire, save gyapon siya. So siyempre isa pod na kabutang nga bisan magkinaunsa
nga woody and stable sa iyang production sa iyang Christian life, save jud siya. Save jud. So sama na nga wala siya nadala pero save jud siya. Para sa 15, if any man's work shall be born, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. Pwede ni mo maana siya. So, kay kani mangkon nga bersikulo, bisan magkinaon sa nga wala siya gold, silver, and precious stones, save jud siya. Bisan magkinaon. Kay ang salvation is by faith alone in Christ alone. Dili sa ginatawag na human good. Dili. So nakasalalay ang imong kaluwasan dito kan Jesus Christ sa pagtuo sa iya. So walay kung basihan naton ang basihan naton ang salvation is by works. Walay tao nga maluwas sa iyang kagalingon. Wala nga mag-earn siya good works in order to be saved. Wala. Kundili nga by faith nang in Christ. Kay kani nga judgment para ni sa mga Christians sa ginatawag nga sa ginatawag nga Bema seat judgment or the judgment seat of Christ. The judgment seat of Christ. Nga ginatawag nga rewarding. Okay. So bisan wala sa reward pero save gyapon siya. Save siya yet so as by fire. Kaya ang assurance ni Pablo din nasa verse 16. Know ye not that ye are the temple of God and the Spirit of God dwelleth in you? So sealed siya sang Holy Spirit. Sa tuwa pa, once nga ang isa ka tao mag-believe kan Jesus Christ sa buhi is saved siya, sealed siya sang Holy Spirit. Para sa Ephesians 1:30. Ah, 1:13. Sa Ephesians 1:13. In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, bahin sa salvation, in whom also after that ye believe, so pagtuo lang, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Holy Spirit of promise. So, ang promise ng God the Father nga after believing the Lord Jesus Christ is God the Holy Spirit. Okay. So, ato naton ni balik ang Romans 6:13. And do not go on presenting the members of your body to sin as instrument of unrighteousness, but present yourself to God as those alive from the dead, and your member as instrument of righteousness to God. Tanaw din sa Romans 6:13. Yung ginatanaw na ako din ang kwan eh. Kani yung pagka-opposite. Halimbawa, but ala jud. Okay. Ala. Kay kaning ala manggod, inatawag ni siya nga the strongest conjunction of contrast. So, dapat about face jud ka. So, sa to pa, once nga isa ka believer mag-yield sa God the Holy Spirit, wala nagka-function sa iya ang once ang believer mag-yield to God the Holy Spirit, wala siya nagka-function sa old sin nature. 100% na. Pero once nga nagka-function ang believer, ang Christian, sa old sin nature, wala siya nagka-function sa God the Holy Spirit. About face yun na siya. Kaya ang word is Allah. So, dili siya 50-50, kung dili 100% yun. 100%. Nga kung ang isa ka believer is in sinning, naadjud siya sa old sin nature. Pero once nga dili siya in sinning, naadjud siya sa God the Holy Spirit. So, dapat naadjud ang presentation, devoted, yielded, ang isa ka believer to God the Holy Spirit, nga ginagamit niya, nga He is alive from the dead, as your members as instrument of righteousness unto God.
So dapat ara jud ang believer yielded to God the Holy Spirit 100%. 100% nga presenting of himself dira sa Christian way of life. So duha ka base ang ato ang pagtugyan sa atong kagalingon, sa God the Holy Spirit or sa old sin nature. Sa to pa ang freedom mao ang isyu dira sa aton pagpili. Mao ang isyu din. Mao na nga ang Christian life is absolute jud. Amo na nga importante jud ang pagtulunan. Kay kung dili tibulaag jud, distorted ang Christian life. Mao ang Christianity dili siya kuan kanang tawag trial and error. No, dili. So dapat may naay pagtulunan. Mao na sa Christianity. Tibulaag ang mga ang pagkakristohanon nga pagkinabuhi tungod sa kulang sa pagtulunan. Mao nang basihan jud dina. Tungod sa kulang sa pagtulunan. Bisan kinsa pa na siya o unsa man na siya. Tungod sa pagtulunan nga kulang. Plus ang isa to nga we have the mind of Christ. Basulti sang kakuyang people ko nga your ways are not my ways, your thoughts are not my thoughts. Tama na siya. No? Pero tanaw nimo ang background kung nganong ginsulti to siya ni Isaiah or ni Jeremiah, pagkauman nganong gihambal ni siya ni Pablo nga we have the mind of Christ. So, kay ang Christianity dili ni siya pataka lang nga nga kung sa pangutana pa unsa imong basihan sa imong Christian life nga nagasunod ka nga that is Christianity nga pamatasan. Kaya ang Christianity dili man siya sulti nga pabutan-butan kanang pahinay og tingog kanang kanang unsa ni tanan na lang nga lamano biso-biso unsa na lang nga mga pamagi. No, dili. Kaya ang basihan sa Christian way of life mao ang pagtulunan. Mao ang pagtulunan. Prasning 1 Thessalonians 5:19. Do not quench the Holy Spirit. Ayaw pagpalunga ang kadasig. Palong ba ni? 1 Thessalonians 5:19. 1 Thessalonians. Quench not the Holy Spirit. Okay. Tanong to doon na isa sa Cebuano. Dili niyo pagpalungon ang Espiritu. Kay ang bala nga Espiritu nagapadasig yun na sa permi sa atong Christian life. Nga dira kita nagafunction sa God the Holy Spirit. Muna nga makaproduce ka sang gold, silver, and precious stones. kay kung wala nagapadasig pinagi sa balaan nga espiritu nga nagafunction sa atong Christian way of life, kung wala na kita sa old sin nature, so sayang ang imuhang ginahimo kung dili ka yielded to God the Holy Spirit. Muna quench not. Sa to pa, kung yara sa kita sa pagpalong o kung sa natawag ni ginaundang ang pagpadasig sa balaan nga espiritu, nga kanisya mao ang naghahatag sa tuwa o ginatawag nga spirituality. Then ang isa ka believer na siya sa carnality. Di mo pwede pastor init-init bugnaw ba ya? Oh. Dapat init jud siya. Amo gani nga ala siya tungod kay about face jud. So dili alanganin. Dili siya alanganin nga kumbaga pa sa mga pamulang nga naay white lies, no, dili siya 50-50. So init bugnaw jud. Dili lang ka, init bugnaw. Oh. Mo na ang Christian life. Wala say something nga alanganin, wala. Hindi dapat.
Mo bitaw siya nga ala siya sa kwan sa Greek ang bat is ala. Wala it's Greek na siya nga ala, dili siya Arabic na pulong. Dili man gud ka kakuan pastor kanang bisan ka confident kung wala kay kahibalo. Dili pud siya mag ano sa imo magpuso. Yung eagerness mo, yung hotness mo tungod kay wala kay kahibalo, murag mabugnaw ka. Pero kung confident ka sa ginahimo mo nga ayon sa guidelines sa procedure nga tama, amo man gutong magalid sa imo nga mag-happy ka. Porsigido jud. Ana man gud na. Buto sabot nga sa Magtuon ka. sa imong pagtulunan mo tong imong gina-apply. Oo. Kasi alam mo sigurado ka. Oh. Kasi pag hindi ka sigurado, ano sa imong mind. Kag wala kay basihan, anong probe mo? Ganun kasi yun. Mao na nga ang Christian life dili siya pataka nga mag-assume ka lang nga mo ni tama ni or kana siya murag dili. No, dili absolute ang Christian life eh. Absolute. So mo na nga subong nga sealed ka by God the Holy Spirit. Siya ang nag-guide jud sa imo by faith por sa tanan pinagi sa pagtuo. Nga siya ang nag-guide sa imo pinagi po sa Bible doctrine. Nga buti pasabot nga kung walay Bible doctrine, walay guide, walay gamiton ang Holy Spirit as a material para nga mao ang mahimo nimo nga basihan ang ginatawag nga pagtuluhan Bible doctrine. Pero paano nimo na siya mano pastor nga one time giingnan ko nga bookish? Ano book? Bookish. Ibig sabihin, kung ano nakalagay dyan sa libro, yun ang ginadepindihan ko. Now, sa part naman po sa Biblia, dapat maging bookish ka. Ano di ang imo nga. Kaya may yung mga ayo anak, kung bookish na kaayo ka. Pero sa part po na kung akong sa Bible, siyempre kung anong nahisulat dyan, dapat ba bookish ako? Pero bookish ba? Kanang nga word nga bookish. Kana siya or nga bookish o ginatawag nga bookworm man unsa nga nabase ka permi sa libro. Libro, prasa na, Biblia, libro, man gid na, kung masyanan na, di man kita outside sina. Ang sistema ni Anadra, ang truth sa Biblia, nga imo pagka-bookish, amo na imong dapat may bawaan, masabtan. Ang truth, kay kung magsulti kag bookish nga, murag memory verse lang, walay truth sa memory verse. Ako nyo lang ginabarugan nga, walay truth sa memory verse. Dapat may bawaan nimo sa memory verse, o unsa ang truth, dinha. Now, kung magsulti na po ka-bookish, bali sa context nga sa Bible mismo, sa ila dito, wala pa'y Biblia, kaya ang Biblia na kumpleto na siya sa 96 AD. Well, kaning mga sinulat ni Pablo, mga letters na siya, nagihatag lang niya. Kag usapod, kung naa may libro, tura ang ilang libro dito. Ang first 5 books ni Moses o gitranslate na isa sa Septuagint, wala ka lang ko kabalo kung unsa nga year na. So ang sa Christian life, walay sa time ni Jesus Christ, wala pa'y sinulat sa Christian life nga may mo ka nga bookish o kon bookworm. Kaya ang sinulat ni Pablo, mga letters na niya nagipasa lang. Siyempre karon nanay compilation sang 66 books. Kag mao na nang ginabasihan nga kung paano ka naging bookish or bookworm. Ano mo ligoon sa sinabi ko? Kasi yun naman ako nagiging confident doon kasi naging basihan ako. Ang truth. Oo. Ang truth. Maano siya ba? Kay prasa karon prasa ginasulti po sa kwan. Kaning saan don't overcome by evil, but overcome evil with good. Don't overcome by evil, but overcome evil with good. Ang good din kung tanan nimo tanan sa Bible ang mga good. Wala siya problema sa English nga good. Pero once nga mobase ka sa Greek, may diferensya yun. Kay ang good sa Greek na divine good is agathos. Pagkatapos ang human good is kalos, P-A-L-O-S.
So butya pasabot nga don't overcome by evil but overcome evil with divine good agatos. Kaya ang agatos nag-operate ka sa Holy Spirit, whereas nga kaning kalos nag-operate ka sa old sin nature. So dili na siya don't overcome with evil but overcome evil with good, nga as good lang nga good. No. So sa aton pa sa Christianity, ma-overcome nimo ang evil once nga naa ka sa ginatawag nga yielded to God the Holy Spirit, tapos application sang Bible doctrine nga ginatawag nga divine good. So mo na nga rewardable ka tungod kay na apply nimo ang ginatawag nga gold, silver and precious stones nga makita lang na sa isa ka believer nga nagafunction siya yielded to God the Holy Spirit. Mo nang importansya don't overcome the evil but overcome evil with good. So hindi ni mo na gani nga ang Christian life dili siya pabutan dili. So kung unsa man ana din na sa Bible, pero pag hindi mo naibalan ang truth, wala gyapon. Wala. Bisa unsa pa ila ka sulti nga sila dili sila bukis unsa man unsa ilang gina-apply. Karang word ko, Pastor, kasi na-correct lang ko ba? Sabi niya, sabi ng Biblia, sabi niya, no, it's not, sabihin mo na, sa pulong sa Diyos. Kung rin ano sa Biblia? Oh, definition of terms na po. Para siya mo. Pero, ano ito? Nag-ingon mo ang Biblia ng Biblia. Sabi niya, ingon ni mo nga, ingon sa pulong sa Diyos. Kung ano mali ang nasa Biblia, di ba pulong ang Biblia sa Diyos? Mao. Mga kwan na lang na. Mga kumbaga pa mga logic lang na. Unsa definition of terms, unsa may kalayan sa pulong sa Dios. Ang thinking manggod na, siyempre siya, kahit anong ano mo, one mind na kami, gali, hindi pa ka lang. Oo. Lahi jud. So nagabase jud siya sa imong pagtulunan kung unsa imong unsa ang pamagi sa imong mga pagtulunan ug nagabase po na sa iya lang kung unsa iyang pamagi sa mga pagtulunan nila. Nagabase lang. So, kung magsiling ka Biblia, consider. Pulong, wala may lain nga ano, di ang Biblia, pulong sa Diyos, wala may lain. Unless lang magsulti ka nga Quran Oh. or unsa na kay Buddha nga mga pagtulunan. Unless lang kung ana. Pero magsiling ka Biblia, considerable na siya nga pulong sa Diyos. Oh. Pero gani ang dapat sa ginepasay sila ang truth jud. Ang kabaturan jud sa pulong sa Dios. Mao na nga magsulti ka pulong sa Dios. Daghan man nga sikta nagagamit sa pulong sa Dios pero wala sila sa truth. Halimbawa karon Katoliko, mga Mormons nagamit na Bible, Jehovah's Witnesses, Iglesia ni Cristo, mga Baptist, unsa ba din na. Pero nagkalaylaya ang ilang belief sa isa lang ka ginatawag nga Biblia or pulong sang Dios. Mo gani gina-emphasize yun nato nga importante dira mao ang natawag nga kamaturan yun sa pulong sa Dios. Mo gani nga ang isa kung halimbawa kung may kadlok siya ang ginagamit na lang niya nga mga pamulong mao ang mga memory verse pero dili niya ma-interpret sa eksakto kung noon sa buot ipasabot niya na kaya nga itong inabasihan kuan mo truth jud sa to pa kung walay truth walay eksakto nga pagtulunan distorted ang Christian life gubot yun ang iyang Christian life. Plus ni sa kuan ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 3 verse 1 to 3. And I, brethren, so yung mga igsuon niya sa Ginoo, could not speak to you as to spiritual men, but sing ano mga mature, but as to men of flesh, as to infants in Christ.
So mga bata pa sa pagtulunan. Kaya ang gawas man gud ana sa Christian life. Pag pag-believe niya kang Jesus Christ, karong saved na siya. After sa salvation, wala pa siya nag-grow sa maturity. Wala. So, but pasabot ani infant pa in Christ. Bata pa sa pagtulunan. But pasabot sa bata pa sa pagtulunan ang iyang thinking sa Christian life nga dili siya mature. Gamay kayo. Muna kasagaran na insining. Gamay kayo. Mga infant po, tanawara ko ng vocabulary sa mga infant. I gave you milk to drink, not solid food. Saton pa. Mga pagtulunan pa nga basic. For you were not yet able to receive it. Kaya hindi sila kadawat sa solid food. Indeed, even now, you are not yet able. So, wala takabalo, pilang edad nila niya sa physical nila nga panglawas. Pero sa spirituality, sa Christian life, bata pa. For you are still fleshly. For since there is jealousy and strife among you, are you not fleshly? And are you not walking like mermen? Murag dili luwas ba? So iba jud ang maturity, ang mature nga believer kaysa infant o kung bata pa sa pagtulunan. Kay bisan sa conversation may balaan po nimo kag makita po sa ilang pagkinabuhi. So si Pablo nagatudlo basic sa ilaha sa Corinthians. As to infant in Christ, mga bata pa sa pagtulunan. Mga bata pa sa pagtulunan. Mao na nga dili sila kasabot. Much more pa kung mag-share ka sa dili believer. Kay kani sila mga believers na ni. Pero dili lang matungkad ang pagtulunan sa ginatawag nga spiritual maturity. Kaya dapat mag-grow sila in grace, doctrines by doctrines by doctrines, hangtod sa ginatawag nga maturity or super grace believer. So hindi basta-basta ang Christian life, dili. Karon kay kung sa uban nga pamagi nga karon kay save na siya, sige adto simbahan na okay na, no, dili, dapat mag-grow siya in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Masulti po nila nga we must worship Him in spirit and in truth. Truth yun na siya, dili siya memory verse. Truth. Ang unang bagay niya na. So kani siya nga subong atong ginatun-an diri is volition, freedom by choice. Unang isyu sa atong Christian life. So kanang ginatawag nga condition of carnality, but pasabot nga naa siya sa ginatawag nga temporal death. Sa to pang isa ka Christian, once nga wala siya nag-function sa iyang Christian way of life, sa iyang Christian life, naa siya sa temporal death. Mao na nga ang Ephesians 4:30 nagaisgot nga grieve not the Holy Spirit. Okay? Ephesians 4:30. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Ayaw po pasubang bala nga espiritu. Kay maunang silyo nato, bisan magkinaunsa, maunang bisan magkinaunsa nga kung gipasubo mo ang bala nga espiritu tungod kay nagapangsyon ka sa old sin nature, sa gyapon luwas ka unto the day of redemption. Kaya lang siyempre at that point of time naay disiplina nga mahitabo sa believer. Pero sealed jud ka unto the day of redemption. Ang pasabot sang redemption diri nga apolutrosis is the rapture. Bisan magkinaon sa luwas jud ka hangtod sa rapture. Tungod kay sealed ka sang Holy Spirit. Wala siya mo ang silyo sang Holy Spirit, di jud na siya mawala sa mga believers. Kaya ang pag-believe nato kan Jesus Christ, halimbawa karon naa na kita in Christ. Primero in Adam,
Tapos karon naa na kita in Christ. Kaya nag-believe ka kay Jesus Christ. So gibaling ka na sa Holy Spirit. One way lang na siya, di na siya pwede magbalik. Dili pwede. One way lang siya. Once nga naa ka na in Christ, di ka na mawala, and that is eternal. Naa ka na in Christ. Mao bitaw nga kung makahimog sala, then ginadisiplina. Kay naa ka na in Christ. So muna, grieve not the Holy Spirit, whereby ye are sealed unto the day of redemption. So ang pagpaningkamot sa Christian life, dapat dili jud pasubon ang balaan nga espiritu. Naa jud kita pirmi sa pagkinabuhi always in the Spirit. Kaya ang desisyon naman na sa tuwa, wala man mahimo ang Diyos kung dili ta gusto. Pero kung gusto naton, kana kuha na sa tuwa, kanang advantage na sa tuwa. Kaya nga naman, kaya nagapangsyon ka according to sa iya nga plano. Tapos may reward. So ginatawag na siya nga volitional perfection. Halimbawa sa sa material nga bahin. So sino ba di ganahan nga na kay gold? Dako gani ang pagkuha ni Hidilin nga nakakuha gold. Dako gani celebration sa Pilipinas, kinaka-gold sa Olympic. So kung sa material pa, kung naa kay gold, hindi ka ba malipay? But pasabot nga may reward ka sa ginatawag nga Bema Seat Judgment. Kaya dapat amo nang i-aspire sa mga believers. Pero wala Kaya ang Christianity, wala. Distorted. Sa ginatawag nga after salvation, sa ginatawag nga spiritual growth. Mabito nga nakakita'y grasya gyapon. Amo na nga pwede ka kapanumbalik. Wala grasya. Ginagadawat lang ta sa Diyos nga pamagi. Muna 1 John 1:9, isa na siya ka scapegoat. Nga if we confess our sins, ginatawag personal sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Bisan pa itong mga sala nga di na naton na dumduman. To cleanse us from all unrighteousness. Para lang may ara kita sang chance nga magafunction kita always yielded to God the Holy Spirit. Mao na nga dapat ang aton nga freedom exercise yun nato og maayo. Bisa kung baga pa bisan ginagmay lang god, basta sige-sige. Kay that is for our own good. Natawag nga agatos, divine good. Okay, so kay may if man good diri sa sunod na lang nato nito naan ang pulong nga if. Ang word lang if good sa Greek. Kay sa Bible wala ni siya tawag nga pasagad o pataka. Mao na nga nagabase jud kita permi sa lingwahe sa original nga language. Kay dra nimo makita, mahibalan, masabtan kung unsa gyud ang mga pamulong dina. Kay pras na sa pulong nga redemption pagtubos. Ang atuwa diri nga pagtubos, simple lang nga kung may ginhatag ka sa punsyap, dapat itubos nimo. Pero sa Bible dili. Ang pulong nga pagtubos, naa na siya sa anom kapamulong sa Grigo. Ang pulong nga pagtubos. Mao na nga dira nimo mibalan kung unsa ang pagtubos sa specific niya nga but ipasabot. Pras ning kuno kaning Ephesians 4:30. O kaning pulong diri nga pagtubos. Kani siya nga pulong nga pagtubos, apolutrosis nimo, Ephesians 4:30. Okay. O apolutrosis. Nan. But pasabot sa apolutrosis nga unto the day of redemption, sa rapture ni siya. But pasabot nga ang imong kalag, imong lawas, nan dala na ang totality sa imong ginatawag nga pagtubos, apolutrosis.
Kaya siyempre may lutro on lutrosis, napay aguradso, iksaguradso. Puros na tanan pagtubos nga mga pamulong. Pero nagkalailay siya, buti pasabot sa pulong nga ginatawa nga pagtubos or redemption lang sa tuwa sa English. So, dili ni siya sa pawn shop kay walay pawn shop sa unang nga panahon. Wala. Mo na nga dili siya pataka. Okay. So, sa sunod nato nga pagtuon, dire kita sa pulong nga F. Sige, mag-pray ta. Sa imo lang amay, salamat kinayo sa higayon nga panahon ginatag nimo sa amon sa pagtuon sa mga pulong para sa amon kayuhan nga ma-apply siya Ginoo for the whole life sa amoang kinabuhi. Kag salamat sa teaching ministry kang confirmation of God the Holy Spirit nga sa imong ginasalig ng tanan as our divine teacher. Kag bisan Ginoo giving us spiritual IQ kag spiritual understanding. Salamat kit sa imong grasya, sa imong pamay Ginoo kay pasalamatan sa gyapon sa pagpadayon Ginoo of keeping on moving on to be like Christ. Gani sa imong ginandog tanan kinapasalamatan pinagis nga ng Jesus Christ. Amen.